Guys, nandito pala tayo para pakita sa inyo yung bibili nating farm lot. Nag-visit pala tayo dito sa farm natin. Maya-maya ipapakita ko sa inyo ano nga ba yung itsura ng ating farm. Ano ang mga possible things na pwede mong gawin kung magkakaroon ka ng ganitong property. Kung naalala nyo yung vlog natin ng mga nakaraang buwan, sinabi ko doon ang farm lot ay ang pang-apat na klase ng real estate property. Ang tawag naman ng iba dito is raw land. Hindi naman sobrang laki ng farmland na iba-vlog natin. Nasa 1,000 square meter lang to mahigit. Actually, malapit na to ma-convert into residential pero hindi naman natin planong gawing residential to someday. May pagka-nature lover din kasi ako kaya i-retain ko at least 50 to 70% ng itsura nito sa dati nitong itsura at i-retain natin dito yung mga mahalagang puno na mga sobrang laki para maiwasan yung pagbaha. Ang isa sa mga main advantage ng pagkakaroon ng farm lot talaga is may kalayaan ka sa mga malulupit at sobrang higpit na restrictions, especially pag nasa Manila ka o kaya naman nasa mga subdivision ka. Bukod dyan, makakaramdam ka talaga ng relaxation sa paligid dito dahil hindi sobrang ingay ng paligid. Especially may mga kapitbahay kami dito, napakatahimik din. Kung mag-videoke man sila, hindi naman masyadong maririnig yun kasi sobrang lalayo nila. Another advantage pa, from the word farm lot, syempre, pwede ka makapag-farming, Hindi naman literal na kailangan bigas yung itanim mo, pero magagawa mo yung mga agricultural thing, na gusto mong gawin, tulad ng pag-aalaga ng manok. Pwede ka rin magtanim dito ng mga halaman at plano nga natin gawin soon yan. Gusto ko rin kasi dalhin dito yung mga aso ko para ma-experience sila, yung buhay probinsya. Sabi kasi ng mga aso ko, sawa na raw sila sa corporate life. Ow! Ow! with regards po sa mga halaman at puno, marami ditong mga fruit-bearing na mga puno. Meron ditong mangga, coconut, langka, meron din mga bamboo, yan, pwede natin gamitin kawayan, upuan yan, or mesa. At isa pa sa mga nakakatuwa dito sa farm lot is meron tong parang maliit na bukal sa gilid na tuloy-tuloy nag-overflow, na malinis at malamig. So, ibig sabihin, pwede tayo makakuha at makasalok dito ng tubig habang wala pang linya ng tubig dito. At kung magkaroon man tayo someday ng poso, sigurado, mababaw lang yung huhukayin natin. Speaking of walang tubig, sasabihin naman natin yun, ano nga ba yung mga disadvantage pag bumili ka ng farm lot? Number 1, karamihan ng mga farm lot hindi pa naabot ng tubig or kuryente supplier. Hindi ko sinabing lahat pero karamihan po ng mga farm lot dito sa Philippines, ganun yung sistema. Tulad dito, wala pang tubig na tulad ng may needed water, pero kabutihan palad, meron namang Meralco. Pagdating sa tubig, medyo madali naman siguro gawan paraan yan pagka nagpahukay tayo. Number 2, dahil medyo malalaki yung cut ng mga agricultural land, katulad nito, medyo mahal po yung pagpapakabit ng mga fence na maayos. Mas malaking lupa, mas malaki yung gagastusin nyo tungkol sa mga fence. Number 3, pag di pa maayos yung barangay road papunta dun sa iyong farm lot, medyo mahirap ang magpadala ng mga supplies or tulad ng mga construction materials, kaya mabuting i-consider nyo rin yan. Katulad dito sa amin, nagpapatayo kami ng maliit na parang barong-barong na bahay. Medyo nahirapan talaga kami dalhin yung mga construction supplies and other basic necessities, especially pag medyo maulan. Pero depende po yan sa lupa kasi may mga flatland naman. Ito kasi medyo slant, kaya medyo mas mahirap ng kaunti yung sitwasyon. Number 4, mas marami ng kaunti yung mga requirements na kailangan mo ipasa pag nagta-transfer ka ng titulo. Saka na lang natin discuss yung other requirements sa mga susunod na vlog natin. Actually guys, sobrang dami pang advantage and disadvantage ang pagkakaroon ng farm lot. Dagdagan nyo na lang sa comment down below kung may nakalimutan ako. May kasunod nga pala mga vlog tungkol sa farm natin, kaya mabuting stay tuned lang kayo at mabuting mag-like kayo sa video na to at i-share mo na din. Yun lang, maraming salamat.